Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Diyos sa umagang ito na tayo po muli ay nakakapagpatuloy sa pakikinig ng kanyang magandang balita at magandang aral para sa ating lahat. So ngayon, bago po ang lahat, siyempre babatiin ko muna mga taga Nueva Ecija. Good morning po sa inyo dyan. Sa mga taga Paco, magandang umaga po sa inyo, sa mga baguhan at mga bagong akay at sa mga datihan. Good morning po sa inyo. At sa mga taga Labo, Camarines Norte, thank you so much po sa inyong pag-grow spiritually dyan. Magandang umaga. At ganun din po sa amin sa Barangay Salvacion, sa lugar ko po, Maray na Aldaw po sa Indogabos. Anyway, it's just a couple weeks, magkikita-kita tayo ng personal. So, ngayon, balik po tayo dito sa ating papakinggan na salita ng Diyos na kung saan nandito po tayo sa unang chapter ng pahayag. Ibig sabihin pahayag, sa English ay revelation, hindi pa ito nagaganap. Ito'y ipinapakita sa atin ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. So, kailangan po natin ang pag-focus dito, unang chapter pa lamang. Kaya I encourage everyone po na kung sino ang gusto na nakaka-join na chapter by chapter na napapakinggan ang salita ng Diyos, mag-join po kayo sa amin sa everyday, my morning and night. Meron pang umaga, alas 7 ng umaga at alas 7 ng gabi. Para dire-diretso po ninyong mapapakinggan din chapter by chapter. Ngayon, kung hindi man kayo available, nandyan po sa inyo ang salita ng Diyos, hawak ninyo, patuloy hilingin ang pagtuturo ng banal na Espiritu at sundan po ang chapter by chapter kasi dapat na nalalaman natin lahat ang kabuuhan ng nilalaman ng banal na aklat at dito tayo natuturuan kung paano sumunod sa Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. Amen? So, chapter 1 ng pahayag po. Punta kayo sa pahayag, chapter 1, and we pray again. At hilingin po natin sa Diyos muli ang kanyang patnubay at gabay sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit na siyang nagtuturo po sa atin. So let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos Ama sa langit. Thank you so much, Father God, na lagi nyo kaming iniipon sa ganitong pagkakataon na kahit kami magkakaibang lugar, subalit alam namin ang kapangyarihan mo'y laganap sa apat na sulok ng mundo at nakatunghay ka sa amin kaya panatag ang aming loob na minamasdan mo kami at tinuturuan na patuloy makasunod sa iyong kalooban. Kaya nandito pong aming mga sarili, O Diyos, malaya kang kumilos, malaya kang magbukas ng aming kaisipan, kausapin mo po kami sa pamagitan ng iyong salita at gamitin nyo rin po ang aking bibig, O Diyos, salain nyo po ang aking pananalita, Ama, na ang kalooban mo lamang at ang nais mo lamang ang maidilabas ng aking bibig na ito at ang kapangyarihan ng salita mong patuloy mangibabaw sa aming mga pandinig at sa aming puso, O Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kadakilaan mo sa amin at ang lahat ng dalangin namin ito'y sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So chapter 1 ng pahayag, kunin nyo na po. Ang sabi po dito, basahin ko muna. At hawakan nyo rin po ang inyong mga Bible para sabay-sabay tayo makikita ang pahayag, ano ang tinutukoy. So ang pahayag kay Juan. Si Juan po ay siya ang napili ng Diyos na kung saan ipahayag ang mga darating, ang mangyayari sa darating na panahon. So basahin nyo po dyan at pakinggan nyo. Kung wala kayong Bible, pakinggan nyo po ito. Ang sabi dito, ang pahayag kay Juan ay isinulat noong kasalukuyang ang mga Kristiyano ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesus Kristo bilang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng sumulat ay palakasin ang loob at buhay ang pag-asa ng mga sinusulatan niya at payuhan sila na manatiling tapat sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Kasi nakita po natin sa pagsusuyod natin totoo at nakikita natin ito sa ating mga mata na talagang pahirap ng pahirap ang panahon. Pero sa panahon na yun na darating matinding paghihirap na dadanasin mga pag-uusig, ang bilin sa atin ng salita ng Diyos ay magpakatatag, manatiling tapat sa kanyang salita. Kaya tinuturuan tayo dito na alamin at lagi nating unaway ng kanyang salita. Kasi pagdating ng tribulation o pagdating ng matinding paghihirap at pag-uusig sa darating na panahon, pasama ng pasama ang panahon na yun, ang salita ng Diyos po ang magpapatatag sa atin at yun ang pangahawakan natin na tinuturo niya sa atin araw-araw. Amen? So ito po, yun ang layunin ng aklat na ito ay patatagin
na mapanatili, na payuhan tayong mga nakikinig, payuhan na manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Maging faithful tayo sa Diyos. Kung anong sinasabi ng Diyos, yun po lamang ang ating susundin. And then ang sabi dito po, ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitain na inilalahad sa pamamagitan ng simbolo na nauunawaan ng mga Kristiyano nung panahong iyon. Subalit mananatiling mahiwaga sa iba. Tulad ng paksa ng isang tugtugin, ang paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. So anong ibig sabihin po ng awitin? Bakit hinalintulad ang aklat na ito sa isang awitin na kumbaga balik-balik inuulit-ulit sa ibang paraan? Kasi po, ma-imagine niyo po ang awit ay pabalik-balik sa chorus. Talagang idinidiin niya ang meaning ng isang awit. Doon sa chorus siya umiikot-ikot, pabalik-balik. Same thing po sa ating pag-aaral. Ang banal na aklat ay mula sa Genesis hanggang Revelation. Merong 66 books ang banal na aklat. Iba-iba ang sumulat ng aklat na ito. Si Juan, si Pedro, si Marcos, si Mateo, si Santiago, si Lucas, lahat at maging sa mga unang panahon sa mga propeta, sila Isaiah, mula kila doon sa simula po kila Moses hanggang kila Jeremiah, and so on and so on. So ibig sabihin po, lahat ng mga sumulat ng aklat na ito, iisa lang ang tinutumbok. Mapapansin natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, chapter by chapter, pero isa lang umiikot-ikot lamang sa isang pahayag, na tayo ay sundin natin ang Diyos at lumayo tayo sa kasalanan. Isa lang ang inuulit-ulit. Ang pinapakita ng salitang ito, ang banal na aklat, ang sumusunod sa Diyos ay pinagpapala o kinakahabagan ng Diyos, nire-reward ng Diyos. Tapat ang Diyos sa mga sumusunod at pinapakita rin sa mga taong sumusuway sa Diyos na napaparusahan sila dahil sa kanilang gawang kasalanan. So ulit-ulit, chapter by chapter, books by books, isa lang ang tinutumbok, sumunod tayo sa Diyos at lumayo sa kasalanan. So iyan po ang tinutukoy po dito, na sinukoy tulad ng paksa ng isang tugtugin. Ang paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. Ibig sabihin, iba't-ibang karakter, iba-ibang nakikita nating kalagayan sa buhay, pero isa lang ang tinutumbok. Sumunod tayo sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos at huwag tayong sumuway. Yan po ang meaning ng aklat na ito. Ano po? At sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo, kahit na marami at ibang-ibang kahulugan ay ibinigay sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. Amen. Yun po, malinaw, klarado na Diyos, sundin natin ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon, lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Kabilang na dito si Satanas, gagantimpalaan ng Diyos ang kanyang tapat na mga anak ng bagong langit at bagong lupa kapag lubusan na siyang naghari. Amen. So, dito na tayo sa chapter 1, verse 1. Pakinggan po natin. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. So, malinaw po sa pamamagitan ni God, ng ating Ama. Sa pamamagitan, ipinahayag niya ito sa Panginoong Hesus. Ito ang pahayag ng Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos Ama, na ibigay ito kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Ang layunin ng pahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ipakita sa mga alipin. Sino yung mga alipin na tinutukoy? Tayo po. Tayo yung mga followers ni Christ. Tayo ang mga tagasunod ni Kristo. At ito, tayo ang pinapaabutan nito upang maging handa tayo sa darating
na araw upang makita natin po na hindi tayo masurprise. Bakit anong nangyayari sa kapaligiran? Bakit ganito na ang kaganapan? Pinauna po ang salitang ito upang wag tayong magtaka. Upang sa panahon na nagaganap na ang mga propesiyang ito, doon lalo nating mapapatunayan tulad ng sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, upang kapag nakita na ng inyong mga mata na nagaganap na ito, masasabi niyong si Yahweh nga ang nagsabi nito. So ito po pinapaabot sa atin ngayon, ipapakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Pinatutuhanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patutuo tungkol sa mensahe ng Diyos at katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat nito sapagkat malapit na itong maganap. Kaya kung tayo po, ikaw at ako tayong lahat, bumabasa ng aklat na ito, malinaw po, hindi nagsisinungaling ang Diyos, pinagpala tayo. Amen? Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. So kaya nga po ini-encourage natin ang lahat, basahin ninyo ang banal na aklat kasi katotohanan ito at ang salita ay si Kristo. Siya ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nagkatawang tao ang salita at nakasama namin. Katulad ng sinasabi nila Juan, nakasama namin sa Book of John verse 1, chapter 1 verse 26, na tinutukoy doon na nasa simula pa na andoon ang salita. At ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. So napakalino. Kaya pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya niya ito at tumutupad. So ibig sabihin, nagbabasa ka na, nakikinig mo ka, kasi pag binabasa po natin, naririnig ng ating tenga. Ngayon habang naririnig natin ng tenga natin ang ating binabasa, isinasagawa natin. Yan po yung complete ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Hindi lamang binasa, kundi isinabuhay. Hindi lamang po talaga napakinggan, kundi isinagawa. So manlinaw ang lahat ng ito. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad. Ibig sabihin, tinutupad, ginagawa mo ang iyong naririnig. Dahil naniniwala tayo na ito'y utos ng Diyos, lahat ng sinasabi dito ng Diyos, dapat nating gawin. Amen? So, sapagkat malapit nang maganap ang bagay na ito. So, verse 4, pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang gagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating, mula sa 7 espiritong nasa harapan ng trono at mula sa Hesukristo, mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Amen. So ito po, tinutukoy dito, siya ang sa kanya nagmumula ang kagandahang loob, sabi dito, sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan. Kasi malinaw po, beginning, napasimula na andun ang salita sa Genesis 1, siya ang nakaraan, siya ang kasalukuyan, at siya ang darating. So from the beginning, the present, and then future, nasa kanya po ang lahat ng bagay. Mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, mula po 7 Spirit of God, na andyan makikita po natin ano yung 7 Spirit of God, na kung saan nakasulat po ito sa Isaiah 11:12. Pakinggan po natin kung anong tinutukoy dito. Mula sa 7 Espiritu, 7 Spirit of ano dito nakalagay, sa 7 Espiritu, sabi niya dito, mula sa 7 espiritong nasa harapan ng kanyang trono. So tingnan ko po ito sa Isaiah 11 verse 12, nakasulat po dito. Pakinggan natin ang 7 espiritong ito nasa 7 espiritong nasa trono, sa harapan ng trono.
Ano po? At sabi dito, Isaiah 11:12. Pakinggan po natin, ano? Ang sabi po, Isaiah 11 verse 2. Isaiah 11:2. Ang 7 espiritu, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh. Espiritu ni Yahweh, espiritu ng karunungan, pag-unawa, mabuting payo, at kalakasan, kaalaman, at pagsunod, at paggalang kay Yahweh. So, 7 spirit, nanaan doon sa harapan ng trono. Ito po ang tinutukoy ng 7 spirit na to. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi nagmumula sa Diyos, sa salitang ito, ang pagkaunawa natin patungkol sa Diyos, ang pagkaroon natin ng karunungan, kakayahan sa lahat ng pagsunod, yung counsel of God, kapangyarihan, at takot at pagsunod sa Diyos. So, yung 7 spirit, ang tinutukoy, ang kabuhan, it's from the word of God. Amen? So, iyan po ang mula sa 7 espiritu na nasa harap ng kanyang trono. This is Jesus, is the word of God, na naandyan yung karakter ng sinutukoy ditong 7 spirit of God na nabinasa natin sa Isaiah 11 verse 2. So, ngayon, at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari sa lupa. Kung titingnan po natin sa pag-aaral natin sa Book of John, na talagang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Bumaba siya sa lupa, ang salita ng Diyos naging tao, ang Panginoong Hesus, para i-demonstrate sa atin paano isagawa ang kanyang salita. At pinakita din sa kanya pamamagitan ng buhay na naging tao siya, pinakapinuno, naging pinuno dito sa lupa, na siya lamang ang hindi nagkasala na lumakad dito sa lupa. Even siya ay Diyos, sinubad niya ang pagiging Diyos upang i-demonstrate sa atin kung paano ang sumunod bilang anak ng Diyos. So, nung nandito siya sa lupa po, i-demonstrate niya sa atin, ang ganito ang pagsunod sa Ama. Ang mga anak ng Diyos dapat ganito ang karakter, na yung salita ng Diyos i-demonstrate sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus, na siya po ang lumakad sa lupa. Siya ang tinawag na King of Kings, katulad ng nasabi dito, Hari ng mga hari, kasi siya lamang ang perfect power, nasa kanya pagiging pinuno niya noon na pinakita dito sa lupa, na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, na andoon ang kanyang kababaang loob. So, siya lamang ang tinawag na talagang pinakapunong hari sa lupa, dahil nung nandito siya sa lupa. At sinabi dito siya ang binuhay, unang binuhay mula sa kamatayan. Kung titingnan po natin, baka mag-isip ang iba, bakit sa Bible binuhay si Lazaro, di ba? Nabuhay naman yung anak ni Tabitha, yung anak na babae na nabuhay at binuhay muli. Tapos sino pa? Yung nakikinig sa pangangaral ni Pedro yata, na nahulog sa bintana, na namatay at binuhay muli. So makikita natin maraming mga binuhay sa kasaysayan. So bakit dito ang tinutukoy, siya ang pinakaunang binuhay mula sa kamatayan? Ang tinutukoy po dito, yes, si Lazaro namatay, binuhay, pero muli silang namatay. Muling namatay yung mga binuhay muli noon. Pero ang Panginoong Hesus, minsan lamang siyang namatay at binuhay at wala na siyang kamatayan. Now, which is doon sa kaparaanang doon i-demonstrate sa atin sa pamamagitan ng kasaysayan ng Panginoong Hesus na ganun ang mangyayari sa atin ng mga tagasunod, na merong pagkabuhay na muli, at kapag tayo'y binuhay na muli, after na mga namatay, bubuhayin muli, at yun na po yung wala ng muling kamatayang magaganap, yung itinatawag na eternal life. Eternal life. Na sino man, katulad ng nabasa natin dito, na ang mga naunang namatay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, sila muli ang bubuhayin unang. Sa Thessalonians po, bubuhayin muli ang mga naunang namatay. At tayo, kung tayo'y mga buhay pa sa panahon na yun, sasalubong tayo sa alapaap, which is Thessalonians 4. Basahin po ninyo sa Thessalonica, na andaan niya ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, mga palatandaan na pagbalik muli ng Panginoon, hindi na siya bababa sa lupa tulad nung ginawa noong unang pagpunta niya, na lumakad siya sa lupa. Sa second coming ni Christ, doon siya lamang sa alapaap. Sasalubungin natin siya doon. Basahin po natin ito. So ito po ay pinaunawa.
ginawa dito? Bakit sinabing siya ang panganay sa mga binuhay na mula sa kamatayan? Siya po ang ginamit na example, yung salita nagkatawang tao, para aktual na makita ng mga apostol na totoo ang salita ng Diyos at doon pinakita sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Amen. So binuhay na muli at siyang tinawag na panganay at wala na siyang kamatayan. Hindi na siya mamamatay. Minsan lang ipinago, minsan lang i-demonstrate sa atin ng salita ng Diyos kung paano ang sumunod sa Ama. At ito po, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa ng Diyos at Ama. Bakit sinabi ditong ginawa tayong mga kaharian ng pari? Ang pari po, ang meaning ng pari sa Old Testament, mga tagalingkod sa templo. At pagdating ng panahon sa langit, itong tinutukoy dito, tayo ay maglilingkod na lamang sa Diyos. Magpupuri sa Diyos katulad ng ginawa ng mga pari sa Old Testament na sila'y naglilingkod sa templo. Yan po ang katungkulan ng pari. Kaya lang sa kapanahonan may mga ginawang pari na may mga dinadagdag kinukulangan ng ginagawa. Subalit dito po ang Biblia ang perfect example na dito lamang ang dapat susundin natin ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Sabi po dito, kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Verse 7, tingnan ninyo. Dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayon nawa. Amen. So tinutukoy po dito sa salitang ito na ang pagbalik ng Panginoon ay makikita siya ng lahat. Tulad ng sinabi po sa atin paalala, kung may magsabi sa inyo na naandun na si Kristo, na andyan si Kristo, huwag kayong maniniwala. Dahil marami na ngayon, lalabas ang maraming mga bulaang propeta na magkiklaim na sila ay si Kristo. Pero ayon sa salita ng Diyos, kung may marinig kayo ng ganyan na naandun sa dakong yun si Kristo, naandun dumating si Kristo, huwag daw kayong maniniwala. Huwag tayong maniniwala dahil ang pagdating ng Panginoong Hesus ay makikita siya ng lahat. Tulad ng sinabi sa verse 7, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga tumusok sa kanya. Ibig sabihin, yung mga nagpapako sa krus, makikitang muli siya ng kanyang pagbabalik. Kasi nga malinaw, bubuhayin muna ang mga patay. At sasalubungin siya sa ulap. At doon tayo huhusgahan ayon sa ating mga ginawa. Yung buhay, una ang patay, sunod ang mga buhay. Sasalubong tayo sa ulap na nakasaan sa Thessalonians. Ano po? Doon. At ito sabi dito, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa alapaap at makikita siya ng lahat. Ibig sabihin, kaya sinabi ditong lahat, huwag kayong maniniwala kung may magsabing nandun dyan si Kristo o nandoon. Kasi nga, hindi tayo magsasabi ng, oy, nakita mo si Kristo, oy, nakita mo si ano. Hindi na tayo magre-remind sa tao na kung nakita o makita si Kristo dahil lahat ng mata makikita ang kanyang pagbabalik. Amen? Hindi na munang kailangang i-inform o balita na dumating na si Kristo dahil makikita ito sa apat na sulok ng sanlibutan ang pagbalik ng Panginoon. At pagbalik niya po, hindi siya bababa dito sa lupa, kundi naandun siya sa alapaap dahil po malinaw nung nandito siya sa lupa, lumakad siya ng 100% human. Tao siya nung lumakad dito. Pero noong kasi dinemonstrate nga sa atin kung paano bilang maging tagasunod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, tao tayo, kaya siya man din ay nagkatawang tao upang ipakita sa atin kung paano bilang tao na sumunod sa Diyos. Ipinakita ng Panginoong Sus na sinusunod niya lamang ang kalooban ng Ama na pinapaunawa din sa atin. Huwag ang kalooban natin ang sundin, kundi kalooban ng Diyos ang dapat nating gawin. So malinaw po babalik ang Panginoon at napakalinaw dito. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. So lagi po itong inuulit-ulit. He is the beginning, from Genesis, He is the Word, at na malinaw siya ay ang present, Alpha and an Omega. Mawawala ang lahat ng bagay sa mundo, pero mananatili ang salita ng Diyos. Siya ang Alpha at Omega, the present,
kasalukuyan, nakaraan at darating. Verse 9, isang pangitain tungkol kay Kristo. Si Kristo, ang Panginoong Hesus, ang ipinako sa krus. Kaya malinaw po dito, ang mga nagsasabing si Jesus ay hindi Kristo, malinaw po sa patungkol dito kung nauunawaan ng binabasa ng salita ng Diyos, ito po pinapaunawa dito, ang Panginoong Hesus ay Kristo. Tinutukoy dito kasi marami nagsasabi si Kristo ay propeta lamang, si Kristo ay tao lamang, may mga sikta ng ganon. Pero klarado dito ang namatay at ipinako sa krus, siya ang Kristo. Kung maiintindihan ang binabasa, pakinggan po natin. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nakaraan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Patmos. Ang Patmos pong ito ay lugar ng Greece. Sa lugar ng Greece mayroong maliit na island na tinatawag na Patmos. At nandoon si Juan nang siya ay bigyan ng pangitain patungkol sa darating. Ito pong pahayag. Verse 10, noon araw ng Panginoon, habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo sa aking aklat ang iyong nakita at ipadama mo ito sa pitong. Sabi po dito, nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ng isang malakas na tinig na parang tunog trompeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia. 7 churches, which is makikita natin sa mga susunod na pag-aaral natin, tinutumbok nito ang buhay Kristiyano. 7 churches, makita po, sabi niya, isulat mo ito sa aklat, sulat mo ang aklat, sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Itong 7 churches na to, makikita natin, ito ang tinutukoy dito na pitong mangkok, yung ilawan. I mean, yes, 7 ilawang ginto. 7, mababasa po natin maya't maya, saglit lang. So anyways, 7 iglesia ito, tinutukoy ito, makikita natin sa old times churches, pero ngayon, makikita natin sa pagbabasa natin, na ito'y tinutumbok nito ang iba't ibang ugali at ng isang Kristiyano. Nasaan ka sa 7 iglesia na ito? Tinutumbok ang mga attitude bilang tagasunod ni Kristo. Pakinggan po natin, kaya sabi ko po sa inyo, I encourage everyone na basahin ang salita ng Diyos or mag-join kayo sa pag-Bible study dahil napakagandang naiintindihan po natin ang bagay na ito. So 7 iglesia, ipadala mo ang kaklat na ito sa 7 iglesia, meaning tayo ang iglesia, we are the church. At dito natin makikita anong klase ka dyan, alin siya ka dyan dito sa 7 ito. Tayo lang ang makakasuri sa bawat isa kung nasaan tayo sa 7 iglesyang ito, anong klase ang inyong posisyon sa harapan ng Diyos. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. 7 ilawang ginto, sabi dito, nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigki sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo at ng tupa o niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang tabak. 16. May hawak siyang 7 bituin sa kamay, kanang kamay, at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na magkabilaan ay talim. So ngayon, sabi dito pa lamang po sa dinidemonstrate na ito, tumbok na ng ating isipan ang Panginoong Hesus, ang dinidemonstrate ng salitang ito po.
dahil dito nakita natin sa sinutukoy sa verse 16, may hawak siyang 7 bituin sa kamay. Ang isang may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang matalas na tabak na magkabilaan may talim. Familiar sa atin po itong tinutukoy na to dahil nabanggit dito ang salita which is Jesus is the Word of God. Nabanggit po ito sa Hebrew 4 verse 12. Ang salita ng Diyos which is Jesus is the Word of God. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos sa maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So umiikot lang po ito. Yung salita ng Diyos, siya ay Diyos. At siya ang nakakasuri. Pinapaunawa po sa atin ng lubos na ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Dahil sa mula sa Genesis, naandoon ang salita at ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. At lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo at si Kristo ay nagkatawang tao at nakasama namin. So nagkaklarado po sa atin na ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos at siya ang Diyos. Dahil malinaw ang Ama, ang Anak at Espiritu ng Diyos ay iisa. Amen? Kaya nga pinapaunawa po sa atin ito tungkol dito sa binabasa natin ito sa pahayag. Sa pahayag na sinabi dito na tinutukoy malinaw na ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy dito na siya ay may lumalabas sa bibig, na ang salita niya po ay magkabilaan, ay talim na parang tabak na lumalabas sa bibig, which is yun, binasa natin sa Hebrew 4 verse 12. Ngayon, sabi dito, ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw ng kahatanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Dito sa verse na ito, tumpak na ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy ng salitang ito po, dahil siya ay sabi dito, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Si Jesus ang Panginoong Hesus ang nagsasalita nito, at siya ang kasalukuyan, siya ang nakaraan, siya ang kasalukuyan at darating. So siya ang Alpha at Omega. Malinaw. At ito po hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, nasa Panginoon ang supreme power sa ating Diyos. Nasa Kanya ang kapangyarihan sa kamatayan, at nasa Kanya ang kapangyarihan na magbigay ng buhay. Nasa Kanya ang susi ng lahat po. Control niya ang lahat. Kaya't sabi dito sa 19, kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at mangyayari sa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin. 7 bituin, naalala nyo po, napapaligiran ang taong ito, katulad na bagit ang Panginoong Hesus, ng 7 iglesia, which is Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Siya yung 7 na hawak sa kamay ng Panginoon, ilawang ginto na papaligiran. Imagine niyo po dito, tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin na hawak ko, 7 bituin, stars, hawak niya, at ilawang ginto tayo. So imagine po natin ang Panginoong Hesus nakatayo, and then napapaligiran siya ng 7 churches, pitong iglesia na tayo. Malinaw.
Malinaw ang Panginoong Jesus po ang tinutukoy dito. At siya po ang sabi dito, napapaligiran ng 7 churches, 7 iglesia, at doon sa kamay ng Panginoong Jesus, may 7 bituin. Ang tinutukoy ng 7 bituin ay mga anghel, na kung saan ito yung 7 anghel na uutusan ng Diyos na patuloy magbabagsak ng puot sa sanlibutan, na yan po ang mangyayari sa mga susunod nating pag-aaral. So malinaw, 7 angels, hawak ng Panginoon, at yung 7 ilawang ginto ang nakapaligid sa Kanya. Tayo pong mga tinawag, nandito po ang 7 iglesia ang nakapaligid sa Kanya. Malinaw. Kaya dito ituturo sa atin sino, nasaan ka doon. Binababalaan ng Panginoon ang 7 iglesyang ito bago ibagsak ang puot, na tayo ay magising at mamulat at sumunod talaga bago madumating ang finale na pagkatapusan ng mundong ito po. Manumbalik tayo at magsisihan talagang tunay na sumunod sa Diyos. Tayong lahat. Amen? So ito po ang 7 churches. Malinaw. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko sa aking sa aking kanang kamay at 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So malinaw sa ating pag-aaral, mga anghel, inuutusan ng Diyos ng ating gabay at patnubay. Pero pagdating po dito sa Book of Revelation, itong 7 angels na to po, may kanya-kanyang gagawin, at yun po ay sa susunod nating mga babasahin. Amen? So napakalinaw po sa atin. Introduction pa ito, pinaunawa sa atin, Jesus is God. Ang Panginoong Jesus, si Kristo, na namatay na muli. Siya ang kasalukuyan, siya ang nakaraan at darating. There is God, Ama at Anak at Espiritu. Pinapaunawa dito sa atin ng malinaw na ang salita ng Diyos upang maabot tayo. Ang salita ng Diyos nagkatawang tao upang i-demonstrate sa atin papaano ang sumunod sa Ama. Tiningnan natin kung ano ang pagtuturo ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Ganun ang dapat nating tularan. Kaya tinuro sa atin siya ang pinakapanganay sa lahat. Sa ating mga tumatawag na ama ko, siya ang lumakad dito sa lupa na nag-demonstrate kung papaano ang pagtotoong pagsunod sa Ama. Purihin po ang Diyos. Diyan po ako magtatapos. And God bless everyone. At sa mga gusto pong makasubaybay sa mga chapter by chapter, mag-join kayo sa aming pag-aaral po sa alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi, or sa inyong tahanan. Basahin nyo po sunod-sunod, chapter by chapter. At alam natin, naniniwala tayo ng banal na Espiritu ng Diyos ang ating tagapagturo. He is the perfect teacher. Kaya kung hihilingin natin sa Diyos, o nasaan man kayo dyan, hindi man nakakasali sa pagbabible study, kung hihilingin ninyo na turuan kayo ng banal na Espiritu ng Diyos na maunawa ng kanyang salita, gagawin niya po dahil kalooban niya na turuan tayo at maunawaan natin ang kanyang mga salita. Purihin ang Diyos. God bless everybody. Lord, thank you so much, Father God, sa pagtuturo mo sa amin sa unang pahayag na ito, Ama, sa unang chapter ng pahayag. Gabayan mo kaming lahat at sa iyo namin dinudusay ang aming buhay. Maghari ka sa amin. Ikaw ang maparangal ngayon at magpakailan pa man. Amen. God bless everybody. Bye-bye. Hanggang sa next week po ulit. God bless.